Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po ako magsimula ng aking mga personal reading, ay kayo muna po ang aking bibigyan ng reading of the day para habang ako ay nagre-reading, na-edit na po nila at mabigay ko na po sa inyo agad ang second reading of the day. Okay, tingnan naman po natin kung ano po ang ating makikita. Mahina po ang net. Kaya po, dito po ako magre-reading at magpa-private reading mamaya. Okay. Okay. Kamusta po ang araw nyo? I hope napanood nyo na po yung first, second, and third reading kahapon. And the first reading kanina bago po kayo tumalon sa second reading natin ngayon. Okay, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Pili po tayong 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Tapos po ito naman. Walasahin lang po natin mabuti para po makita nyo na hindi coincidence lamang ang pagbunot sa baraha, ngunit ito po ay nabalanse at nabalasa ng buong buo. Okay po. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and last one, 10. Okay. Yan, tingnan po natin. Ano po, wag nyo po skip to. Tandaan nyo po na dito po tayo kumukuha ng connection. Ano? So, wag nyo pong i-skip to. Freedom and restoring control. Sa ngayon po, gusto niya pong kumawala. Kung nasaan man po siya ngayon, ano man po ang klase ng relationship na meron po siya, gusto niya pong kumawala, no? Gusto niya pong kumawala at talagang gusto niya pong ibalik yung control sa kanya. Ngunit hindi niya po magawa dahil sa sobra pong tensyon, ano? Gustong-gusto na po niya talagang umalis, gusto niya pong ibalik ang control sa sarili niya pero hindi niya po magawa. Ngayon po, pabagsak po ang mundo nito, no? Samantalang ikaw, kahit konti, may nakikita ka na pong progress sa'yo, pero ito pong taong to ay unti-unting pabagsak, no? Hindi po natin alam, pero meron po ako nakikita na punishment dito and excess pride. Because of too much pride, because of too much ego, hindi po siya makalapit, no? Wala rin po siyang mukhang maiharap sa'yo at wala rin po akong nakikita dito na kaya niya pong humarap sa'yo sa ngayon, ano? Talaga pong gustong-gusto niya na pong bumalik, gustong-gusto niya po kahit papaano kausapin ka, pero wala na po siyang lakas ng loob. Para po itong mababaliw, kakaisip sa'yo. No? Para po itong mababaliw, kakaisip sa'yo, may gustong bumalik pero hindi niya po magawa. No? May gusto pong bumalik pero hindi po magawa. Talagang sa nakikita ko po ay
hindi niya po kayang panindigan sa ngayon yung kanyang kagustuhan na bumalik sa'yo, no? Nahihirapan po ang person na ito. Sa ngayon po ay gusto niya pong ayusin kung may anong meron sa inyo. Gusto niya pong bumalik, pero hindi niya po maayos, no? Hindi po siya maayos. Personally, siya po mismo hindi maayos. Gusto niyang bumalik at ayusin ang lahat. Pero hindi niya magawa. Wala po siyang lakas ng loob, hindi niya po magawa kahit po gustong-gusto niya nang bumalik at ayusin ang lahat, hindi niya po magawa. Hindi niya po ito totally, hindi niya po ito magawa ng maayos, hindi po siya makaharap ng maayos sa iyo, which nagki-create po ng too much frustration sa kanya, no? Hindi niya po alam papaano ang gagawin niya, saan ba siya magsisimula, wala po siyang alam, no? Dinadivert niya po, naghahanap po siya ng purpose, panay po chaos ang nangyayari sa kanya, panay po gulo, no? Hindi niya po maayos-ayos ito, at sa nakikita ko po dito, yung gulong ito po ay talagang dadalhin niya, no? Naiisip niya po yung pagiging charitable mo sa kanya, yung pagiging generous mo sa kanya, yung pagtulong mo sa kanya, hindi niya po talaga akalain na mangyayari kasi sa inyong dalawa ito. Yung natatakot po siya sa rejection, natatakot po siya, no, na ma-reject, hindi niya po alam kung galit ka na ba sa kanya, sa lahat ng nangyari, hindi po siya makalapit sa'yo. Totoo lang po, no? Nagsusearch po siya ng purpose, yung choices niya po sa buhay, hindi niya po mapanindigan. No? Gustong-gusto niya pong kumawala, gustong-gusto niya pong lumapit sa'yo, hindi po niya mabigay-bigay yon sa sarili niya. No? Right now, sa nakikita ko po dito, gusto pong umayos nito, gusto niya pong ayusin ang buhay niya, gusto niya pong bumalik sa'yo para maayos yung buhay niya, magkaroon ng direksyon, maramdaman yung suporta na hindi niya po nararamdaman sa kahit kanino, no? Yan, no? There is this unity, no? Meron ako nakikita, yung unity, yung partnership nyo, yung connection nyo, ay talaga pong naiisip niya. At pag naisip ka niya, there is really emptiness, no? May emptiness po talaga ako nakikita, and emotional loss. Sa nakikita ko po dito, may emotional loss po, emptiness, talagang gulong-gulo po ang taong ito sa ngayon, no? May coldness po siya, kung sino po man ang kasama nito, ay may coldness po siya, at matigas po ang ulo ng kasama niya. Very, very hard-headed, very, very, hindi ko masabi, sobrang no, sama ng ugali, pero may attitude po talaga, no? May attitude problem po talaga yung kasama niya, no? Lack of commitment, kahit ito po yung kasama niya, hindi po niya ito nararamdaman. There is lack of commitment, hindi po sila okay. They are not totally okay, no? Kahit po gusto nitong bumalik, ay hindi niya po magawa dahil somehow the person is also protecting you, no? By all means, he's protecting you. Hindi niya po alam kung galit ka na daw sa kanya, oh. Naiisip niya po ngayon somehow na baka daw ikaw ay may galit na rin na nararamdaman sa kanya. Ang dami na po niyang namimiss na chance sa'yo, no? Gusto niya pong lumapit, ilang beses niya na pong nung kausapin ka, pero hindi ka po niya nakausap. Loss of opportunity, talagang sayang. Ang dami niyang na-miss na chance, ang daming loss of opportunity, no? Talagang sinasabi ko sa iyo, ayan, no, there is cold heart and bitterness, no? May bitterness po akong nakikita dito, and somehow hindi niya po alam kung mahal mo pa daw ba siya
or wala na raw kayong bang pag-asang dalawa. Kaya nagtatakot din po siya sa rejection. Alam niya po na nasaktan ka sa mga nangyari. Alam niya po na nasaktan ka sa sitwasyon nyong dalawa. Kaya hindi niya po alam kung paano siya lalapit sa iyo at magsisimula. No? Ang dami niya pong unresolved issues and emotional baggage. Dala-dala niya po ito and somehow hindi niya po alam kung kailan mawawala yung bigat ng dibdib po niya. Hindi niya po alam kung hanggang kailan daw po ito, hindi niya po alam kung kailan ito matatapos. So far, sa nakikita ko dito, malungkot po ang person na ito. No? Very, very dissatisfied siya sa kanyang buhay and lack of inner joy. Wala po akong nakikitang masaya dito. And sa nakikita ko po, wala rin po siyang direksyon at all, no? Medyo bitin ako, no? Unpredictable po ang nangyayari sa buhay niya, kaya tingnan pa po natin kung ano po ang mabubunot pa natin dito, no? Kasi sa totoo lang, sa ngayon po ay nakikita ko wala siyang motivation, lack of passion, ano? Medyo pagod po siya sa buhay ngayon. Naiisip niya po yung partnership na meron kayo. Yan. Ina-avoid niya lang po ang conflict. Kaya rin po isa sa mga bagay na hindi po siya makalapit sa iyo because he or she is trying to avoid the conflict. Ayaw niya pong magulo ka sa buhay mo. Lack of resources, unstable, wala rin po itong means sa ngayon na pumunta sa iyo, no? Wala rin po talaga siyang mukhang mahirap because ang bait mo daw po sa kanya, which nagkikreate talaga ng too much frustration sa kanya, no? Naaalala niya po yung samahang meron kayo at pag naaalala niya po yung samahang meron kayo, talagang dinidepensahan ka po ng taong ito. Somehow alam niyang pwede kang awayin ng third party, no? Talagang kakaiba po ang third party na meron kayo, no? Sobra po, no? Nagkakaroon din siya ng anxiety, trauma, and hopelessness. Nawawalan na po ito talaga ng pag-asa, no? There is this dissatisfaction. Sinabi ko na nga po kanina, nabunot ko to eh. Dissatisfaction and lack of inner joy. Wala po siyang nararamdamang saya. He's overstressed and burnt out sa ngayon. Yan po ang second reading of the day. Talaga pong sa nakikita ko, medyo mabigat ang reading na ito. Medyo mabigat ang kanyang pakiramdam. Gusto niyang bumalik, gusto niya ayusin ang lahat, pero hindi niya po magawa. Somehow, the person is protecting you. Walang mukhang maiharap at talagang magulo po ang isipan. So, that is your second reading of the day. For those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Pwede nyo po ako dyang kontakin. That's my only official and legit FB account. And for those of you who would like to give me a super thanks, I would really love and be grateful for that. Kasi po, may isasama po natin yan sa One Love a Day Christmas edition for our street elderly lolos and lolas sa kalye po talaga, no? Pinaghahandaan ko na po ang One Love a Day Christmas edition. So I hope na makaisa ko po kayo ulit sa pagbibigay ng tulong sa matatanda. And please help me reach 20,000 subscribers. As of the moment, we are approaching 15,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat, to all my ever loyal and solid Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. At talagang grateful po ako na kahit na napakaraming naglalabasan at nagsusulputan dyan na mga tarot card readers, ay patuloy nyo pong sinusuportahan ang ating channel at patuloy nyo pong sinusuportahan at pinapanood ang ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.
At patuloy ko po kayong bibigyan at ang aking commitment po sa inyo ay kahit nasa ang lupalop ako ng daigdig, may sakit man ako o wala, ako po ay maglilingkod sa inyo at bibigyan ko po kayo ng reading of the day. Okay? At ang lagi ko pong bilin sa inyo is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and simply let go and let God write your life and love story. At isa pa po sa mga bilin ko sa inyo is just to live one day at a time, no? Huwag nyo muna po isipin ang birthday niya sa mga susunod na araw, birthday mo, ang anniversary nyo, mansary nyo, weeksary nyo, lahat huwag nyo po isipin yan. Ang Pasko, bagong taon, at lalo na po ang Valentine's Day, huwag nyo pong isipin yan. Just live for today. You wake up doing 3 things that will make you happy for this day and will make yourself busy for this day, and you sleep, no? Ganyan po ang magiging buhay, and tomorrow is another day. Ganyan lang po ng ganyan until one day magigising po kayo at matutuwa kayo na nakaka-survive na pala ako. Okay? So that's it for your second reading. I will be back for tomorrow po for another set of reading. Tatawagan ko po lahat ng mga bagong subscribers ko randomly, no, sa ating messenger, at nangangamusta po ako. Alam po yan ng ating mga subscribers, no, at na minsan po talaga ay ako po ay nagra-random messages and calls, no. Maraming salamat po sa inyo, and I will see you all again tomorrow, no. Maraming salamat po sa inyong lahat, and sana po ay nagkaroon kayo ng mensahe at naging maayos po ang mensahe na ito. Nakatulong po sa inyo, kaya maraming salamat po ulit sa panonood, and may God bless you all. I love you all from the bottom of my heart. Bye!